Ang mga kwentong ito ay nagpapakita ng malalim na ugnayan ng mga Pilipino sa kanilang kapaligiran at kasaysayan na nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan bilang bahagi ng ating pagkakakilanlang pampanitikan at pangkultura. Ang ilang eksena ay hindi angkop sa para napakabatang mga manonood, patnubay na magulang ay kailangan. Ang estranghero. Kathang MRT Rio 26. Sa Barrio San Telmo, kilala si Elias bilang ang batang may liwanag sa mga mata. Hindi lamang siya nakagagamot ng sugat o sakit, kundi kaya rin niyang makita ang mga espiritong nakatali sa lupa. Sa edad na 22, taglay niya ang kagalingan ng isang tunay na albularyo, tagapamagitan ng buhay at kamatayan. Isang gabi, habang nag-aalay siya ng dasal sa tapat ng alitap-taping liwanag, isang matandang babae ang kumatok sa kanyang kubo. Basa ng ulan, putla at nanginginig ito. Elias, tulungan mo kami! Ang sitio Balangkaw, nagigising na muli ang mga patay! Nang binanggit ni Elias ang pangalan ng sitio sa kanyang tiyahin, halos malaglag ang hawak nitong rosaryo. Huwag kang pupunta ron! Iyon ang lugar na sinumpa ng mga ninuno mo. Walang nakabalik mula sa Balangkaw. Ngunit hindi mapakali si Elias. Sa loob ng kanyang dibdib, may kakaibang tinig na bumubulong. Tila tinatawag siya ng mga alingawngaw ng nakaraan. At nang sumikat ang araw, nag-impake siya ng kanyang mga gamit. Bote ng langis ni San Roque, krus na bakal, buntot pagi, dahon ng sambong, at anting-anting ng liwanag. Lumakad siya patungo sa hilaga, tungo sa lugar na kahit sa mapa ay matagal nang binura. Habang binabagtas ni Elias ang kagubatan, naramdaman niya ang unti-unting paglamig ng hangin. Ang mga ibon ay tumigil sa pag-awit at ang mga puno'y umuyuko na parang may takot. Lumipas ang 3 oras ng paglalakad at dumating siya sa isang arko ng bato na natatakpan ng lumot. Sa itaas, nakaukit, Sitio Balangkaw, lupain ng mga pinagpala. Ngunit, ang mga titik ay may mga patak ng lumang dugo. Pagpasok niya, hindi ang inaasahang baryo ang bumungad, kundi isang malawak na lupain na tila nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang mga bahay ay nakatiwangwang at ang mga aninong tao ay naglalakad na parang multo. Hindi siya pinapansin, ngulit dumaraan sa kanya na parang usok. Hanggang sa may lumapit sa kanya na isang batang babae, nakaputing bestida at walang anino. Bakit ka nandito, kuya? Ako'y albularyo. Gusto kong tumulong. Hindi mo kami matutulungan. Dito, ang mabuti ay masama. At ang masama, siya lang ang natitirang buhay. Nang ibaling niya ang tingin, nawala ang bata. At sa hindi kalayuan, nakatayo si Aling Rosa. Nakangiti at tila ibang-iba sa nakita niyang noon. Elias, ikaw nga pala ang apo ni Katurong, ang aming tagapagligtas noon at ang aming hatol ngayon. Dinala siya ni Aling Rosa sa lumang bahay bakasyonan na yari sa kahoy na mulave. Sa gitna ng silig, may altar na may mga kandila, ngunit ang mga imahe ay hindi santo, kundi mga nilalang na may pakpak, sumo at mga matang nagliliyab. Hindi ito simbahan. Ito'y dambana ng sumpa, wika ni Elias. Ngunit dito ka kailangang manirahan habang hindi mo pa nauunawaan ang aming kalagayan. Sa mga sumunod na gabi, unti-unti niyang nakikilala ang mga taga-sitio Balangkaw. Lazaro, isang dating pari na naging aswang na nangangain ng laman ng patay. Marta,
Isang babaeng sa araw ay maganda at payapa, ngunit sa gabi ay nagiging mananamblal. At si Rena Sabela, ang pinunong aswang na may karisma at hiwagang parang apoy na hindi mapatay. Isang gabi, habang nagdarasal si Elias sa tapat ng bintana, biglang sumulpot si Sabela. Hindi mo kailangang matakot, albularyo. Kami ay mga nilalang na nilinglang ng liwanag. Ang mga nagdarasal para sa amin, sila rin ang sumunog sa aming laman. Kaya ba't kayo sinumpa? Tanong ni Elias. Hindi. Kami ang biktima ng kasinungalingan ng tao. At ang lolo mo, siya ang huling nagtangkang iligtas kami. Ngunit, sa kanyang ritual, may isang tumaksil. Sa gabing iyon, isinama ni Sabela si Elias sa ilalim ng lupa, sa isang kuweba na may kumikislap na bato at amoy ng dugo at langis. Sa gitna, naroon ang puno ng itim na dugo, at sa paligid ay mga bangkay na tila buhay, humihinga ng walang hangin. Ito ang ugat ng aming sumpa, sabi ni Sabela. Dito bumagsak ang dugo ng lolo mo at ng kanyang mga disipulo nung sinubukan nilang ibalik ang kaluluwa ng mga namatay. Lumabas ang mga imahe ng nakaraan sa paligid nila, parang anino ng kasaysayan. Si Katurong, nakaluhod, hawak ang krus. Ang mga tao ng balangkaw ay umiiyak habang bumabagsak ang kidlat. Ngunit may isang albularyo sa tabi niya, isang traidor na nagsabog ng itim na abo sa langis, dahilan upang ang ritual ay maging sumpa. Ang traidor na iyon, siya ang ama mo, Elias. Tumigil ang mundo sa pandinig ni Elias. Hindi totoo yan! Ngunit ang dugo ng parehong liwanag at dilim ay nasa iyo, kaya ikaw lang ang makakabasag ng sumpang ito. Bago niya maisagawa ang ritual, kailangan muna niyang dumaan sa 3 pagsubok ng liwanag. Ang daan ng takot, kailangan niyang harapin ang lahat ng mga nilalang na pinatay ng kanyang lahi. Sa lugar na iyon, sinalakay siya ng mga aswang, tikbalang at maligno. Ngunit pinanindigan niyang hindi sila kaaway. Sa halip na labanan, pinagaling niya ang ilan, at nagsimulang lumiwanag ang paligid. Ang dugo ng katotohanan, kailangan niyang inumin ng langis na pinagsama ang dugo ng aswang at ang dugo ng tao. Sa bawat lagok, sumisigaw ang kanyang katawan, ngunit naranasan niyang makita ang nakaraan ni Sabela, kung paano silang ipinako, sinunog, at linastagan ng mga taong inakala niyang banal. Ang sagradong panata, kailangan niyang ialay ang kanyang sariling dugo sa puno ng itim na dugo, kapalit ng kalayaan ng mga nilalang. Sa gitna ng dilim, tinawag ni Elias ang liwanag ng kanyang lahi. Sa ngalan ng liwanag, sa pangalan ng pagkakasundo ng tao at ng nilalang, harinaway maburaag sumpa ng kasinungalingan. Nagsimunang lumiwanag ang langis sa kanyang palad at nagliyab ang buong balangkaw. Ang mga nilalang ay sumigaw, hindi sa sakit, kundi sa kalayaan. Si Sabela ay yumakap sa kanya. Ang kanyang balat ay unti-unting nagiging tao. Salamat, Elias. Sa wakas, malaya na kami. Ngunit habang bumabagsak ang liwanag, nakita ni Elias ang kanyang sariling katawan na unti-unting nagiging abo. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili upang mabasag ang sumpa. Ang dugo ng liwanag at dilim ay naging isa. Nang magising ang mga tao sa San Telmo, nakita nilang muli ang balangkaw, ngunit walang ni isang buhay. Ang buong sityo ay natabunan ng ulap na kulay ginto, at sa gitna nito'y may puno na may kumikislap na langis. Sabi ng mga matatanda, tuwing kabilugan ng buwan, may albularyong nakikita sa tuktok ng bundok, nakatingin sa buwan at nakahawak ng bote ng liwanag. Ang pangalan niya,
Elias, ang albularyong nagligtas sa mga aswang. 2 dekada na ang lumipas mula nang mawala ang sitio Balangkaw sa mapa. Walang sino man ang nakarating doon muli at ang mga nakatira sa paligid ng Gundok Amandiwin ay nagpasya ng kalimutan ito. Ngumit sa bayan ng San Telmo, isang kakaibang pangyayari ang muling gumimbal sa mga tao. Tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, nakikita ng mga bata ang liwanag na tila apoy na ginto sa tuktok ng bundok. At tuwing umaga, may natatagpo ang mga hayop na walang dugo, pati na rin ang ilang nawawalang tao. Ang mga matatanda ay nagbubulong. Bumabalik na naman ang Balangkaw at may bagong tagapagmana ng langis. Ang pangunahing tauhan ngayon ay si Andres, isang 26 na taong gulang na albularyo at espiritista, ako sa tuhod ni Elias. Lumaki siya sa ilalim ng gabay ng kanyang amang tahimik, ngunit mahigpit, at hindi kailanman ikinuwento ang pinagmulan ng kanilang angkan. Ngunit isang gabi, habang naglilinis si Andres ng lumang bodega ng kanilang bahay, may natagpuan siyang lumang kahon na may nakaukit na mga simbolo. Sa loob nito, may isang bote ng langis na kumikislap kahit walang ilaw at isang lumang sulat na nakasulat sa lumang baybayin. Sa dugo ng ating lahi, ibinabalik ko sa iyo ang liwanag. Huwag mong buksan kung hindi ka handa, sapagkat ang liwanag ay magdadala rin ng dilim. Elias. Nang hawakan ni Andres ang bote, biglang lumamig ang hangin. Sa kanyang paningin, sumulpot ang imahe ng isang babae. Maganda, maputla, may mahahabang buhok at may matang naglalayab ng ginto. Ikaw na ba ang bagong tagapagdala? Sino ka? Tanong niya. Ako si Isabela, ang bantay ng liwanag na iniwan ng iyong ninuno. Mula ng gabi na iyon, lagi nang binabagabag si Andres ng mga bangungot. Nakikita niyang bumabagsak muli ang sitio Balangkaw habang umaalingaw ang tinig ni Elias na nagsasabing, ang sumpa ay hindi tuluyang nabura. Ang liwanag ay kailangan ng tagapagpatuloy. Naisip niyang ito'y mga panaginip lamang. Ngunit nang pumunta siya sa bayan kinabukasan, nakita niya ang mga kakaibang pangyayari. Ang mga tao'y nagkakasakit na parang tinamaan ng lamig na hindi maipaliwanag. Ang mga hayop ay natatagpo ang walang dugo at ang mga rosaryo ay natutunaw parang kandila sa init ng araw. Dinala niya ang bote ng langis sa simbahan upang ipasuri sa kura paroke. Ngunit nang makita ito ng pari, nanginginig ito. Anak, iyan ang langis ni Elias, hindi mo dapat yan binuksan. Kapag muling nabuhay ang apoy ng Balangkaw, babangon din ang mga nilalang na dating nakatali sa ilalim ng lupa. Ngulit huli na. Sa gabi na iyon, habang binabantayan ni Andres ang bote, pumutok ito at ang paligid niya ay nabalot ng itim na usok. Pagmulat niya ng mata, nasa gitna na siya ng isang baryong lumang-luma, puno ng mga bahay na sinunog at mga punong baluktot. Ang sitio Balangkaw ay buhay muli. Sa dilim, nakarinig siya ng mga tinig, mga aninong naglalakad, nagdadalamhati, umiiyak sa kawalan. Sa gitna ng liwanag ng buwan, muling lumitaw si Reyna Isabela, ngunit ngayon ay kakaiba siya. Kalahati ng kanyang katawan ay ginto, kalahati ay abo. Hindi pa tapos ang ritual ng iyong ninuno, Andres. Ilang kaluluwa ang hindi natubos. At ngayon, may isa sa kanilang gustong bumangon bilang hari ng dilim. Nagtaka siya. Sino siya? Sabi ni Isabela. Si Lazaro, ang dating paring aswang na itilakwil ng langit. Siya ang nagsira ng ritual noon at siya rin ang nagbalik ng sumpa ngayon. Habang sila'y nag-uusap, umalingaw-ngaw ang sigaw mula sa di kalayuan. Mula sa lupa, sumulbot ang mga bangkay na buhay muli. May mga mata na naglalayab ng asul. Sa gitna nila, lumitaw si Lazaro, nakadamit pari, ngunit ang balat ay parang abo at sugatan. Liwanag? Kalokohan. Ang liwanag ay kasinungalingan ng tao. Ngayon, ako ang maghahatid ng bagong daigdig, kung saan ang dugo ay magiging banal na langis. Nagliyab ang paligid habang naglalaban sina Andres at Lazaro. Ang langis ni Elias ay nagningning sa kanyang palad, habang ang krus na dala niya ay kumikislap sa bawat hampas ng dilim.
Hindi ako ang ninuno ko, sigaw ni Andres. Ngulit dadalhin ko ang liwanag, hindi para pumatay, kundi para magpatawad. Bawat dasal na binigkas niya ay naging apoy na sumusunog sa kasinungalingan. Ngunit si Lazaro, sa huling sandali ay ginamit ang katawan ni Isabela bilang kalasag. Tumigil si Andres, hindi niya kayang saktan ng nilalang na nagturo sa kanya ng katotohanan. Tapusin mo ako, Andres, bulong ni Isabela. Ang aking kaligtasan ay ang iyong sakripisyo. Sa isang sigaw ng dasal, pinagsama ni Andres ang liwanag ng langis at ang dugo ni Isabela. Nagliyab ang buong paligid, isang liwanag na pumunit sa langit. At sa huling sandali, si Lazaro ay sumabog sa abo, habang si Isabela ay tuluyang naglaho. Pagmulat ni Andres, nasa paanan na siya ng bundok Amandiwin. Ngunit sa kanyang kamay, may naiwan na isang patak ng gintong langis na may bakas ng luha. Nang tingnan niya ito, narinig niya muli ang tinig ni Isabela. Huwag mong akong kalimutan, Andres. Ang liwanag ay hindi kailanman magiging ganap kung walang dilim. Mula noon, si Andres ay kilala bilang ang albularyong bantay ng balangkaw. Tuwing kabilugan ng buwan, pumupunta siya sa tuktok ng bundok upang pagmasdan ng kalangitan. Sa bawat dasal niya, lumilitaw ang gintong anino ni Isabela, hindi bilang halimaw, kundi bilang ang tagapag-alaga ng mga nilalang na tinubos ng liwanag at sakripisyo. Lumipas ang mga taon at naging alamat si Andres. Mulit sa mga gabi ng dilim, sinasabing may naririnig pa ring mga alingaw-ngaw mula sa bundok. Huwag mong kalimutan ang balangkaw, sapagkat kahit sa ilalim ng lupa, ang liwanag ay magpapatuloy. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, may isang apoy na umiilaw sa tuktok ng bundok. Hindi apoy ng sumpa, kundi liwanag ng mga kaluluwang natubos ng pagmamahal at sakripisyo. Lumipas ang 30 taon mula nang mawala si Andres sa tuktok ng bundok Amandiwin. Ang bayon ng San Telmo ay unti-unting umunlad. Nagkaroon ng kuryente, paaralan at mga bagong kabahayan. Ngunit sa kabila ng modernong panahon, nanatiling ipinagbabawal ang pag-akyat sa bundok. Sabi ng mga matatanda, tuwing kabilugan ng buwan, may gininto ang liwanag sa tuktok at tinig ng babae't albularyo na nagdarasal sa hangin. Sa ilalim ng anino ng bundok, nakatira si Lira, isang 18 taong gulang na dalaga. Tahimik, mahinhin, at palaging may dalang maliit na bote ng langis na pamana raw ng kanyang ama. Ang hindi alam ng marami, si Lira ay anak ni Andres at ng kaluluwa ni Reyna Isabela. Nabuo siya sa huling liwanag ng ritual, bunga ng pag-iisang loob ng liwanag at dilim. Dahil dito, may kakaiba siyang kakayahan. Nakikita niya ang mga kaluluwa ng mga aswang na natubos. Sa tuwing siya'y umiiyak, ang mga aninong ito'y lumalabas mula sa lupa, nag-aalay ng awit ng pangungulila. Sa paglipas ng panahon, nakalimutan na ng mga tao ang tungkol sa balangkaw. Ngunit sa gabi ng 18 aarawan ni Lira, dumilim ang langit. Ang buwan ay nagkulay abo at ang hangin ay nagdala ng matinis na sigaw mula sa bundok. Sa kanyang panaginip nakita niyang amang si Andres, nakatali sa puno, sugatan at nakatingin sa kanya. Anak, babalik siya. Ang Lazaro'y hindi pa naglalaho. Hanapin mo ang langis. Tapusin mo ang aming kasaysayan. Pagmulat ni Lira, nakita niyang ang bote ng langis na pamana sa kanya ay nagliliyab sa dilim at ang apoy ay kulay itim. Hindi makatiis si Lira. Sa kabila ng mga babala ng simbahan at ng mga matatanda, umakyat siya mag-isa sa bundok Amandiwin, bitbit ang bote ng langis at ang dasal ng kanyang ina. Habang papalapit siya, unti-unting nagbago ang paligid. Ang mga puno'y nababaluktot at ang hangin ay nagdadala ng mga bulong ng mga kaluluwa. Sa gitna ng dilim, may isang dilalang na lumitaw.
Isang lalaki na may mukha ni Andres, ngunit may mga mata ni Lazaro. Siya ang katawang nilikha ng sumpang hindi tuluyang nawala, ang anak ng itim na alon. Lira, anak ng liwanag at dilim, sa iyo ko ipagpapatuloy ang bagong daigdig. Sa ilalim ng buwan, wala nang masama o mabuti, tanging ang kapangyarihan. Ngunit bago siya lapitan ng nilalang, lumitaw ang anyo ni Sabela, ginintuan ng balat at liwanag ang buhok. Hindi, Lazaro. Ang panahon ng kadiliman ay tapos na. Ang bata ay hindi sayo. Siya ang wakas ng ating sumpa. Sa gitna ng gubat, nagtagpo ang tatlong puwersa. Ang liwanag ni Sabela, ang dilim ni Lazaro, at ang dugo ni Lira. Upang tuluyang tapusin ang sumpa, kailangang isakripisyo ni Lira ang kanyang sariling kaluluwa upang pagsamahin ng liwanag at dilim sa iisang anyo. Hindi ko kayang pumatay, sabi ni Lira habang lumuluha. Ngunit kaya kong magpatawad. Itinaas niya ang bote ng langis at sa bawat patak ng kanyang luha, nagliliwanag ito. Mula rito, bumagsak ang gintong ulan. Sumiklab ang lupa at ang buong bundok ay nagliyab ng malamig na apoy. Sumigaw si Lazaro habang ang kanyang balat ay nagiging abo. Walang katotohanan sa liwanag, lahat kayo'y nilinglang ng inyong mga Diyos. Ngunit ang kanyang tinig ay nilamon ng liwanag. Nung ngiti si Sabela habang unti-unting naglalaho, "Anak ko, ang kapatawaran mo ang magpapatulog sa amin." Pagsapit ng umaga, wala na ang bundok Amandiwin. Ang dating madilim na gubat ay naging parang lupa may gintong dama. Wala na ring bakas ng sitio Balangkaw. Ngulit sa gitna ng parang, may nakatilik na isang punong ginto at sa ilalim nito, natutulog si Lira. Payapa, may ngiti sa labi. Sabi ng mga nakakakita, nang tumayo siya, tumingin siya sa langit at sabay sinabi, "Wala nang balangkaw, wala nang sumpa. Ang liwanag at dilim ay iisa na." Pagkatapos noon, ay siyang naglakbay papuntang silangan at hindi na muling nakita. Pagkalipas ng maraming taon, may mga naglalakbay sa bundok na nagsasabing sa tuwing dapit hapon, sa ilalim ng gintong araw, makikita nila ang dalagang nakaputing bestida na nag-aalay ng langis sa punong ginto. Kasabay niya, may 2 anino na naglalakad. Isang lalaki at isang babae. Ang mga kaluluwang pinag-isa ng kapatawaran. Sila ay sina Elias, Sabela, at Lira, ang 3 huling tagapag-ingat ng liwanag. At mula noon, itinuro ng mga matatanda sa kanilang mga anak. Ang liwanag ay hindi galing sa langit. Ito ay galing sa mga pusong marunong magpatawad kahit sa gitna ng dilim. Sa pagtatapos ng alamat ng Balangkaw, natapos din ang salinlahing albularyo. Ngulit sa bawat kandilang sinisindihan sa gabi ng undas, may liwanag na kumikislap, patunay na ang liwanag at dilim ay kailanman hindi magkaaway. Parakas pareho silang kailangan upang mabuo ang tao. Wakas.